Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang ginagawa nga na naman ni Bojing na ito na gustong mikialam sa West Philippine Sea. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang sinasabi nga talaga na walang kwenta ang mga iba opisyales. Ngunit makikita natin dito bakit makikialam si Rimulya na ito sa West Philippine Sea. Iwala naman siyang ginagawang tama at hindi niya naman alam kung ano ang ibig sabihin at pinaglalaban nito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na si Kuting ng Norte nga na ito ay binibigay ang ating mga lupain sa mga Chino na ito. Tapos may dadagdag pa si Bonjing na mukhang pera, baka masuhulan lang ito ng mga pera ay talagang bibigay na rin. Kaya naman wala na talagang tiwala ang ating mga kababayan sa kakayahan nga ni Kuting ng Norte ito. Tapos si Bonjing. Kaya naman hindi nga nakapagpigil si Atty. Salvador Panelo at talagang binanatan nga itong si Bojing na ito dahil nga sa kanyang ginagawa na nagmamayabang na naman na wala naman talagang alam ito, lalong-lalo na pagdating sa West Philippine Sea dahil nga hindi niya nga nagagawa ang tama. Ang kanyang trabaho ay makikialam pa ito sa mga ibang kaso. Dito natin makikita na talagang binanatan nga ni Atty. Salvador Panelo at pinamukha nga kay Bojing na ito na hindi niya alam ang kanyang pinagsasasabi at talagang nagmamalinis na lamang ito. Dahil ayaw niyang maisama sa mga kasama niyang mga tambaluslos na malapit ng makulong, kaya naman nagbabalat kayo na naman at nagbabait-baitan itong si Bojing na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sites. Kaya tayo nakakantsawan na naman. Nagbibigay tayo ng mga military camps dito sa mga Amerikano. Dati 4 na, naging siya. Ngayon, nagkaroon pa yata 17, gagawin ng garrison ng Pilipinas. O kaya, ang feeling ng mga nakakapansin, itong Pilipinas, sunod na lang na kung anong gusto ng Amerikano, sinusunod natin. At hindi nangyari yan sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At binampanatan niya pa nga yung presidente. Siya lang ang tumayo na presidente ng bansa na talagang kinonfront niya. Sinagot niya. Binura niya pa nga ang presidente ng Estados Unidos. Pero kita niya na talagang hindi ubra yung insulto sa atin. Tumayo tayo. Thank you very much, Atty. Sal. Samantala, may isang tayong report. Nagsimula na magpulong ang DOJ at mga environmental experts para sa paghahain ng kaso laban sa China. Si Margot Gonzalez magbabalita. Dumating sa Department of Justice o DOJ Webes ng umaga si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang DOTR, si Atty. Antonio Opoza, na eksperto sa environmental laws, maging si dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardilesa na miyembro ng Philippine team sa oral argument sa arbitration case sa claim ng China sa WPS kung saan nanalo ang Pilipinas. Ito ay para sa isang pulong kasama sa Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ang kanilang pinag-usapan ay kung papaano ang kanilang gagawing hakbang para sa pagsasampa ng environmental case laban sa bansang China dahil sa umano'y paninira nito sa coral reefs sa WPS. Humingi kami ng advice sa mga legal experts katulad nila kung paano namin bubunuin ang aming pagnanais na maghain ng kaso sa isang international tribunal tungkol sa environmental problems na nangyayari sa atin sa tinatawag nating West Philippine Sea, South China Sea, o kaya pwede natin tawag sa kanya Sea of Asia, na kung pwedeng bigyan tayo ng abiso kung paano natin bubunuin at magbubuo ng isang kasong maaring iharap sa International Tribunal. Ayon kay Remulla, mahalagang pagsasampa nila ng kaso laban sa China dahil environmental crime daw pinag-uusapan dito, kung saan hindi lamang ang Pilipinas ang apektado ng pagkasira ng mga coral, kundi maging ang buong mundo. Yung mga sinisira nila na pinapanganakan ng isda, pinapapanganakan ng
ng mga laman dagat. Pag ito'y nasira, hindi na babalik ito. Kung dyan manggagaling ang mga gamot sana, nagagamot sa mga sakit ng mga tao sa buong mundo. At paano na lang kung winawasak nila ito nang walang paningin sa kapakanan ng taong bayan at ng buong mundo. Pag halimbawa, magtapon ng lason sa isang parte ng dagat, yung lason na yan, aabot yan sa ibang parte ng mundo. May maapektuhan dyan. Kaya dapat, lahat tayo sama-sama sa mundong ito, tingnan natin ang mga danyos na nangyayari sa mga behavior, sa mga ginagawang kabalastugan ng mga taong hindi maganda ang paningin sa kalikasan. Gusto rin ng kalihim na tawagin ng WPS bilang Sea of Asia kasunod ng binabalak na paghain ng kaso na ang layunin ayon sa tagapagsalita ng DOJ ay maibuklod ang international community sa laban ng Pilipinas sa naturang karagatan. Ayon kay Secretary Remulla, marami na silang ebidensya para sa isasampa nilang kaso laban sa China at patuloy anya sila sa pangangalap sa tulong ng Philippine Coast Guard. Umaasa ang kalihim na maisasampa ang kaso sa mga unang buwan ng susunod na taon. Mabilis naman trabahuhin to. Sana by January or February, the latest March, may launch namin ng kaso. Hindi namin titigil, hindi man tatantanan nito. Kasi hindi naman mahirap kami mga abogado, sanay naman kami na magtrabaho ng sulugan ng kilay kung kinakailangan pag nandyan talaga yung hamon sa amin. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Attorney Sal, tawagin ng West Philippine Sea na Sea of Asia at ang ginagawa ng Department of Justice with nila former Justice Hardalesa, at iba pa, si Attorney Oposa, environmental lawyer na kasuhan. Naghahanda sila para magkaroon ng maghahain ng kaso laban sa China. Alam po niya yung filing a case in the international court or whatever tribunal or body that will decide on a particular complaint coming from a country should be pursued by, number one, the Chief Architect of the Philippines, the President of the Philippines. Among the departments, dapat ang mangunguna dyan ay ang Department of Foreign Affairs, hindi ang Department of Justice. Kaya nagtataka ako, bakit hindi na babanggit ang DFA? Sila dapat kasi, foreign policy yung pagdidemanda. Kailangan kung hindi ang Pangulo mismo, kung hindi, ang DFA na kanyang alter ego with respect to foreign affairs. Now, maganda ang layunin. Ang problema, kailangan pag-aralan po natin, ano ba? Ito ba magiging useless na naman na undertaking? Kasi tingnan ninyo, nanalo nga tayo sa arbitration and that was 7 years ago. Pero wala namang nangyayari, lalong na parang napasama pa nangyari. Maganda nga, nanalo nga tayo, hawak natin ang papel na sa atin yan, pero hindi naman po tayo sinusunod, hindi natin may patupad. Hindi may patupad ng malalaking pwersa dito sa mundo. Puro lang naman salita. Kaya siguro tingnan natin, baka it might be a useless undertaking again. Bakit pa tayo mag-concentrate yan? Gumawa na lang tayo ng isang kaparaanan kung saan matitigil yan. Gaya ng sinabi natin, kailangan mag-usap ang presidente ng bansang ito at presidente ng China, one-on-one, yan lamang ang pag-usapan nila nang matigil na lahat ng Yan po, no, si Attorney Panelo. Kaya nga mga kaibigan, ito si Bonjing, huwag ka nang makialam. Issue po yan ng Department of Foreign Affairs. Hindi po issue ng Department of Justice yan, Huwag ka nang makialam kasi nga gusto mo naman gumulo. Kasi pag nakikialam po si Bonjing, mga kaibigan, nagugulo. No, nagugulo yung issue. Lalong nagugulo. Kasi nakikialam, wala naman talaga silang idea. Kasi hindi naman nila napag-aralan yan. Katulad nung nangyari po sa ICC. Unang-una, sabi nila, hindi na napapasukin si Duterte. Tapos ngayon, biglang sasabihin mo, pag-aaralan natin yan para papasukin natin ng ICC. Biglang mong binago.
Dahil nga nagkakaipitan na. 'Di ba? So kaya po no, ikaw Secretary of Department of Justice, huwag ka na makialam. Tumahimik ka na lang. 'Di ba? Para hindi na po lalong gugulo ang mga issue or ang mga problema. Kasi pag once nakialam po itong si Bonjing, guys, sigurado 'yan. Malaking problema na naman 'yan. 'Di ba? Mukhang panay pa interview ngayon ni SOJ Nung mga ilang araw nawala siya Hindi natin nakikita ngayon. Panay-panay na. Mukhang naiinggit Fesa de la Maligad ay i-colonize tayo uli ng US cause strategic location tayo ng WPS, SCS. Lagyan pose. Ayan. Teresa Talim, nagpapansin si Bonjing din kanang magwag ka ring makisawsaw. Elena Calapis, Boeing check ang balance, nobody owes C1 night. None, right? Changing the map, patawa ka rin. Yes, Elena Calapis. Melba Satcliffe, sinusunod ang Pinas tulad ng UK, Israel. Susan Aviles, nakisawsaw si Bonjing sa foreign affairs issue yan. Ryan B. Channel, attorney propaganda lang kasi yan para yung mga gullible na mga Pinoy lalong mag-iinit. Ayan, may ganap siya Ryan B. Channel. Uses mindset naman talaga si Sausaw Boy. Aba, ikaw ba yung nagsasalita, SOJ? Well said, but I'm sorry, it's beyond your authority. Baka epal lang yan, ha? Nilbert Badilas. Pesa de la Baligad, correct po dong net, di siya sakop yan. Yes, hindi niya sakop yan. Nakikialam pa siya. Maria Cristina Nerol, ayan, hoy, Buying! Kapalipaniwala ka pa ba? Puro ka bantag, panira sa tao na walang kasalanan. Idol, sorry. Okay lang po yan, Maria Cristina Nero. Fesa de la Maligad, utos kasi ni Ahas, kaya Bonjing. Siyempre, ibang malakas talaga si Ahas Tony Closa, di ko lang may share sa FB ko ito dahil may warning ang National Security Council sa sino magkakampi ngayon sa China. So, kalma lang muna ako ngayon. Basta ako, ang loyalty ko ay sa ating motherland. Ayan, si Tony Closa. Elena Calapi, sa department nga niya, wala sa ayos. Ayaw niyang i-open the book, Teresa Talim. Mag-open book muna kayo. Buksan niyo yung libro niyo. Di ba? Kung gusto talaga tumahimik ang mga tao, buksan niyo ang libro. Ha? Libro ng kasaysayan. Magbukasan ng libro para magkaalaman na matapos ng usapan. Kasi hanggat hindi nyo binubuksan yung libro na yan, kahit ano pang sabihin nyo, wala pong mangyayari sa Pilipinas. Oy, 259 likes lang daw. Pakidagdag naman mga kaibigan. Nakikisuyo naman po kami. Pakidagdag naman po yung likes. Gawin po natin 400 likes mga kaibigan. Ayun 259 lang daw likes. Ha? Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok, magtuslok-tuslok na kayo. Yung sa mga bagong dating dyan, baka pwede kayo magtuslok. Maraming salamat. Pwede rin kayo mag-subscribe at pakishare ang video. Wala pong bayad yan. Lahat po yan libre. Para sa inyo yan. Libre. Libre mag-subscribe, libre mag-likes, at libre din mag-share ng video. Ayan. Maraming salamat. O ano pa hinintay nyo? Tuslokin nyo na. Tuslokin Maraming salamat. Mamayang gabi po meron po tayong live Nako. Meron po tayong mga issue na naman mga kaibigan. Ang dami talagang issue ng Pilipinas. Kaya yung mga wala pong mga gimmick, wala pong mga lakad mamayang gabi, kasi alam naman natin Friday nights, may mga lakad yung iba dyan. Pero pag wala kayong lakad, wala naman kayong mga engagement, wala kayong mga wala kayong gagawin, manood na lang kayo mamayang gabi 8:30 PM po ang ating live. Alright? Yan. Nagpapanik na dyan si Jahas Tambaluslos, Crackle Snapple. 279 na, yes, konti na lang, magti-300 likes na mga kaibigan, pakidagdag naman po. Teresa Talim, Pudi, pwede bang ulitin? Ulitin mo, Teresa Talim. Fesa de la Maligad, walang kumakampi sa China, doon lang tayo sa totoo, kaya research tayo pro Philippines. Ayan. Hello, Crackle Snapple. Tapos na po magtulslok. Dear Foodie, Jubisarte. Ayan. Maraming salamat sa mga nag-likes dyan Bettina Tan, kawawa yung iba, mga tao na wala alam sa mga issue ngayon sa gobyerno. Jamie Garcia, good PM Sir Foodie Net. Late ako, tuslok na lang ako. Ayan, maraming salamat sa pagtuslok, Jamie Garcia.
Yung mga nagtuslok-tuslok doon, maraming salamat ha. Libre pong tuslok guys. Huwag kayong mag-alala, libre yan. Tuslokin nyo lang. Okay. Before I sign here, chat, inuuna ko thumbs up, done. Ayan, galing talaga ni Fese de la Maligad. Maraming salamat. Hello, Bettina Tan. Ayan, Susan Abeles. Hello, Susan Crackles Napo. What time po? Fe, 8:30 p.m. po ang ating live paggabi. Araw-araw yan, Fe, ha? 8:30 p.m. Sa hapon naman, 1:30 p.m. ang umpisa. Araw-araw din yan, no? Dalawa kasi live natin, guys, para ma-maximize po natin yung issue. Kaya dalawa pong live. Pero pag may mga hearing po, ang live po natin, guys, tatlo. Tatlo sa isang... Pag may hearing, may hearing, tatlo ang live natin. Kasi ang hearing, guys, nag-uumpisa ng umaga, eh. Diba? Hello, Jamie Garcia. Ayan. Yung mga rich evil, sila ang mabuhay dahil hindi naman sila nakikipaglaban sa gyera. I agree, Melba Sutcliffe. Ayan. Oy, 295 na daw nag-like, so konti na lang kung magti-300 na. Oh. Ano, paabuti natin 400, guys. Likes. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pindutin nyo na! Ayan, si Emute Me. Tapos na po ang tuslok. Maraming salamat sa mga tuslok. Vivian, 4 likes na lang. 300 na tuslok. Tuslokan ng mga kabansa. Ayan, Team Pro Philippines. Fesay de la Maligad. Ayan, dalawa na lang. Nako, aandar na. Susan Abeles, maraming salamat. Kumusta na yung aso mo, Susan? Oy, 302 likes na, oh. Yes, galing. Sige, paabuti natin 400, guys. 400 likes! Maraming salamat sa mga nagtuslok-tuslok dyan, ha. Oh, yung mga mabilis magtuslok. Maraming salamat. Sir, magandang hapon po. Sabi ni Ma'am Sas, ang ginagamit sa gulo. Ang ginagamit sa gulo. Juliet Pesical. Ayan. Pesical pala to. Hello din, Ma'am Susan, Jamie Garcia. Ayan. Hello, Juliet Pesical or Pesical. Ayan, Pesical. Ayan. Dagdag lang po sa likes, yung mga bagong dating, baka hindi pa kayo nag-likes, mag-likes lang po tayo mga kaibigan. Pa-shoutout po idol from Hawaii, Mary Tom. Ayan si Mary Tom, oh. Sugod na ba? Teresita Abaw. So, nagsugod. Ayun, mana. Mana, Teresita Abaw. Fesa de la Maligad, thanks noted po. Ang mga kabataan need to be reminder ng parents. Puro TikTok na lang, oh. Puro TikTok na lang. Kaya nga gusto nilang Kaya gusto nila isulong ang ROTC. Kasi puro TikTok na lang nalalaman. Parang si Raul, puro TikTok eh. Hello, Mary Tom! Sabi po ni Susan Aviles. Kumusta po inyong Friday, guys? Ayos ba tayo dyan? Ha? Ayos ba tayo dyan? Kumusta po ating mga kabayan dyan sa abroad? Okay ba mga weather nyo dyan? Yung ibang malalamig na, no? Okay po yung aso namin, ginagamot ko ng turmeric powder. Okay na pala. Salamat naman. Ayan. Antoinette Apostol, hello po from Tarlac City. Ay, mga taga Tarlac City. Si Antoinette Apostol. Mega love shoutout sa iyo dyan sa Tarlac. Kumusta na po dyan sa Tarlac? Anong balita dyan sa Tarlac City? Ha? Ayos ka ba dyan? Shoutout dito sa United Kingdom o UK, mga kaibigan. Si John Jarabello. Ang daming UK, no? Si Shinex doon, UK din yun eh. Hello, Antoinette Apostol, sabi po ni Susan Abeles. Malamig ngayon sa UK, mga kaibigan, no? Parang umabot na yata ng minus, no? Ay, hindi pa pala. Hindi pa yata umabot ng minus, no? Ciao, everyone in the house. Dahil si Marvic Garciano. Sugod sa tayo, sa EDSA. Maria Cristina na roll. Naku, sugod na. Isugod ng EDSA, oy. Megala siya, John Jarabello. Ayan, Susan Abeles. No, isugod ang EDSA, isugod. EDSA 3! Naku, umpisa na! Antayin lang natin si Tatay Digong, no? Sabi ko nga sa inyo, guys, wait lang tayo, no? May tamang panahon dyan, no? Basta, pag sinabi po ni Tatay Digong, guys, labas tayo, no? Sundin po natin si Tatay Digong. Good PM, Sir Fudinet, watching from Catanduan, Quezon Province. Ayan, si Elsa Holanda. Hello, Zhao Bagamasbad. Ayan. Okay po kami, thanks po. Antoinette Apostol. Ayan, Romeo
Career Velarde from Bacoor, Cavite. Good luck, Foodie. Oy, maraming salamat, Romeo Career Velarde, ha. 326 likes na. Konti na lang, magpo 400 na po tayo. Melissa Gorgonio, hello, Foodienet. Good day, done like na po. Work while listening. Ayan, maraming salamat, no? Multitasking pala itong si Melissa. Ha? Working while listening. Yes, Ayan. Hello, Romeo Career Velarde. Sabi ni Susan Aviles. Melissa Gorgonio, watching Europe here. Oh, dami talaga mga taga-Europe. Kumusta na kayo dyan sa Europe? Ano nang balita dyan? Sobrang lamig na ba dyan? Hello, Melissa Gorgonio. Ayan. RJ Rosette, shout out from Laguna. Let's go na. Artist Hub Vlogs, Duterte Forever here. Watching from Singapore. Ay, mga taga-Singapore. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, si Artist Hub Vlogs. O, Singapore pala to. Hello, RJ Rosette. Mega love shoutout sa inyo dyan, mga kaibigan. Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo, guys. Pwede pa kayo mag-comment. Pwede pa kayo magtanong. No? Matagal lang mga issues about Gibo. It's an open secret thanks to Miss Sus out in the open. Yes, si Fesa de la Maligad. Hello, Artist Hub Vlogs. Basta nangyaya si Tatay, go tayo, EDSA na. Yes, Tracy Talim. Ayan. So, sa Navis 131 na po. Konti na lang. Dagdagan pa natin ng mga 70. Para mag 400 na po, mga kaibigan. Ayan. Hello, Melissa Gorgonio, near Badiles. Juvisarte, pabago-bago po weather dito sa Hong Kong, Sir Foodie. Oo. Pag sa Hong Kong, guys, paiba-iba talaga weather dyan. Kasi parang Pilipinas din yan, eh. Malapit sa Pilipinas kasi ang Hong Kong, eh. Pero malamig ang Hong Kong. Elena Calapis, fair weather po. Ang Greece, ay galing naman. At least fair weather, no? Pero malamig din sa Greece, di ba, Elena? Melissa Gorgonio, we are okay. Start na ang lamig. Ayan. Good PM, Foodienet. Good luck sa topic mo ngayong. God bless. Elma Takahashi. Oy, Takahashi! Kumusta ka na dyan sa Japan? Mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan. Maraming salamat, ha, Elma Takahashi. Ayan. Hello, Elma Takahashi. Sabi ni Susan Abeles. Ubisoft, ay, 375 likes na. Konti na lang. Magpo 400 na po, guys. Dagdagan nyo pa. Tuslok na. Oh, tuslok. Hello, Elma Takahashi. Ayan, Jeds43 Donga PH. Good PM, Sir Foodienet. Siguro, tumabingi na ang timbangan ng katarungan sa opisina ni Bonjing. Oo, si Bonjing talaga. Ibang klase talaga si Bonjing, you know? 334 likes na, sabi ni Susan. ML Almari Arch Auto Kuwait. Hello, bro, Foodie and wifey. Shout out. Ayan, shout out sa iyo dyan. ML Almari Arch Auto Kuwait. Danny Granada, ngayon ang government natin wala sa ayos. Wala talaga sa ayos. Ang gobyerno natin ngayon, mga kaibigan, palpak. Palpak po, palpak. Hello, ML Almari. Hello, Danny Granada. Ayan. Fesa de la Maligad, pagkagera, masahol pa tayo sa Marawi. Pupulpusin tayo ng, oo, no, Fe? Kawawa naman tayo, Fe, no? Elena Calapis, gabi ang lamig, but okay pa din ang pag nag-jacket. Ayan. Nilbert Badiles, hello, at Johnny Granada. Tuloy-tuloy lang po tayo, mga kaibigan. Pwede pa kayo magtanong, pwede pa kayo mag-comment. Dahil may oras pa tayo. Lubos-lubosin na natin. Mamayang gabi po, ha. Kita-kits po tayo kung wala kayong gagawin. Siyempre, live na naman tayo. Ayan. Si Bonjing ang dapat alisin. Oo. Nauna, alisin na. Nauna. Ayan. 338 na daw, sabi ni Susan Aviles. Onti na lang, guys. 400 likes na. Hello, Fesa de la Maligad. Ayan. Zaida Villafranca. Jubisarte, ayan, 340 now. Yes, maraming salamat sa mga nag-likes. Maraming salamat sa mga nag-likes, mga nag-subscribe, at mga nag-share ng video. Kapi-kapi tayo, guys, ha? Kapi-kapi para sa mainit na hapon. Mainit, nagkape pa yun. Nagkape na ba kayo, mga kaibigan? Ha? Nagkape na ba kayo? Walang gikan na masa Tatay Digong kagabi. Wala nga, no? Ba't anong nangyari? Wala siyang gikan sa masa, no? Dapat kagabi yun, di ba? Or dapat ngayon? Dapat ngayon kasi nga, MWF daw yung gikan sa masa para sa masa, eh. Di ba?
Dapat ngayon may ano si Digong, no? Bakit kaya wala, no? Baka hinarangan sila ng mga ano? Dami kasing ayaw, no? Daming ang daming tutol, daming inggit kasi. President de la Maliga, China over 400 plus missiles. Jubisarte, BBM, may presidente pa ba kami? Wala na tayong president. Hello, Nilbert Deer. Ayan, President de la Maliga. 347 na. Ayan. President de la Maliga, Nilbert Badiles. Tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan. Mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan. Pakituslok na po ang likes. Breakfast coffee pa po ako, sir. Ayan, Elena Calapis, nag-breakfast pala. Oh, ito, Elena. Oh, yan, coffee. Oh. Coffee po tayo. Ang sarap talaga ng coffee, no? Ang sarap ng coffee. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan. Sana po mawala na po si Ma'am Shi. Siya po yung nagbe-brainwash sa mga opisyales. Yung mga mababait na opisyal naging dragon na dahil po kay Ma'am Shi. Ayan, Boying, kaso ni Gigi Bantag at Kong Teves di palutas tapos nakikialam ka sa WPS. Jubisarte, I agree. Stop drinking coffee after my operation, Idol Foodie. Oo nga, no? Naoperahan ka pala, no, Susan, no? Ayan. Oy, 353 na po, mga kaibigan. Sabi ni Susan Aviles, oh. Ayan, dagdag pa, oh. Oh, dagdagan pa na ng 50 yan, oh. Tuslok pa, tuslok. Dagdagan ng 50, oh. Festa de la Maligad, meron po tayong president, si Ahas. Naku. Hindi naman pwedeng maging president si Ahas. Naku, aahasin tayong lahat. Aahasin tayong lahat, mga kaibigan. Huwag kayong bumoto ng Ahas, ha? Huwag kayong bumoto ng itong si Gibo, doble kara, no? Sa totoo lang mga kaibigan, medyo nadismaya ako sa kanya, no? Doble kara, no? Sana po wag naman siyang magpakatuta kay Ma'am Shi o kay 'Di ba? Kasi kilala ko yung si Gibo mga kaibigan, meron talagang isang paninindigan yan eh. 'Di ba? Kaya nga gusto namin iboto yan, hindi naman siya tumakbo eh. Tumakbo naman siya, hindi rin siya nanalo. So marami din pala siyang bagahe, no? Akala ko kasi guys, wala siyang bagahe. Hindi katulad ng mga Duterte, wala talagang bagahe. No? Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung gaano nga katalino si Atty. Salvador Panelo at kung paano niya nga banatan itong si Rimulya na ito na talagang nakikialam na naman sa West Philippine Sea na talagang wala naman talagang kaalam-alam at baka ibebenta lang ang bansang Pilipinas sa mga Chino na ito. Dito natin makikita mga kaibigan na kunwaring nagbabait-baitan na si Bojing dahil nga sa mga kapalpakan na ginawa niya sa kanyang posisyon at linanaglag na ang kanyang mga kasamahan. Kaya naman talaga maiimbestigahan at paniguradong makukulong ito. Kaya naman ngayon ay gumagawa ng panibagong kakampi. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at atin pag-uusapan.